Dagdagan mo pa ang dosis sa kape niya bukas, Bianca. Ayokong umabot pa ang matandang yan sa susunod na buwan. Masyado nang matagal ang paghihintay natin sa perang yan. Ang boses na yon ay kay Elena, ang asawa na pinangakuan ni Jose ng katapatan sa harap ng altar. 30 taon na ang nakalilipas. Ang boses na dati ay nagpapatahan sa kanya sa tuwing siya ay pagod mula sa konstruksyon. Ngayon ay tila isang matalas na labahan na humihiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Napatigil si Jose sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Hawak niya sa kanyang magaspang na palad ang isang maliit na pelus na kahon. Naglalaman iyon ng isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Isang sorpresang regalo para sa kanilang anibersaryo bukas. Pinag-ipunan niya iyon ng ilang buwan. Tinitiis ang gutom at pagod para lang makita ang nangiti sa labi ng kanyang asawa. Pero ma'am, baka mahalata ni Aling Rosa. Sagot ng isang mas batang boses. Kay Bianca, ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Ang prinsesa na binuhat niya sa kanyang mga balikat nung bata pa ito. Ang batang pinag-aral niya sa pinakamahaling unibersidad kahit butas-butas na ang kanyang sapatos. Masyado nang halata ang panginginig ng mga kamay ni Dad lately. Baka magtanong ang mga kapitbahay. Huwag kang mag-alala, anak. Gaslighting is the key. Sasabihin lang natin na bahagi iyon ng katandaan niya. Sino ba ang maniniwala sa isang ulyanin? Basta pirmado na niya ang insurance documents, wala na tayong problema. Magagawa na natin ang lahat ng gusto natin nang wala ang pabigat na yan. Isang mahinang tunog ng pagbagsak ang narinig sa sahig. Hindi iyon malakas, ngunit sa pandinig ni Jose, tila ito ay isang pagsabog na gumuho sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Ang maliit na kahon ng kwintas ay gumulong sa paanan niya, ngunit hindi niya nagawang yumuko para pulutin ito. Naramdaman ni Jose ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang hanging nalalanghap niya ay tila naging malapot na lason na bumabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at itanong kung bakit. Ngunit ang kanyang dila ay tila naging paralisado. Ang bawat salita ng kanyang mag-ina ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso ng paulit-ulit. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa lason na inihahalulo nila sa kanyang kape araw-araw. Ito ay ang sakit ng isang amang tinalikuran ng sariling dugo, ng isang asawang ipinagpalit sa perang hindi naman madadala sa hukay. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat patak ng pawis at dugo na ibinigay niya para sa kaginhawaan ng dalawang babaeng ito, ay itinapon lang na parang basura sa isang iglap. Nanlalabo ang kanyang paningin. Hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa mga luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa malamig na pader ng pasilyo upang hindi tuluyang mabuwal. Ang mga anino sa loob ng silid ay tila naging mga halimaw na handang lumamon sa kanyang natitirang hininga. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang tawa ni Elena at Bianca habang pinag-uusapan ang mga mamahaling gamit na bibili nila kapag wala na siya. Ang bawat hagik-hik nila ay tila isang tuka ng buwitre sa kanyang sugatang kaluluwa. Dahan-dahang tumalikod si Jose. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 1,000 kilo. Iniwan niya ang kwintas sa sahig, isang simbolo ng pag-ibig na wala na palang halaga. Pumasok siya sa maliit na silid-aklatan at naupo sa dilim. Doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng lumang papel, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Sa harap ng kanyang hapag, naroon ang isang litrato nilang tatlo na kuha noong nakaraang Pasko. Nakangiti silang lahat. Isang ngiti na ngayon ay nakikita na niya bilang isang mapanlinlang na maskara. Hinawakan ni Jose ang kanyang dibdib. Dinarama ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sagot,
kundi ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Gaano ba kalalim ang kailangang abang hukayin ng isang tao para ilibing ang sarili niyang pamilya bago pa man siya tuluyang ilibing ng mga ito sa lupa? Hindi nakapikit ang mga mata ni Jose nang sumilip ang unang liwanag ng umaga sa bintana ng kanyang silid-aklatan. Ang bawat minuto ng nagdaang gabi ay tila isang taon ng paghihirap. Ang katahimikan ng bahay na dati niyang itinuturing na kanlungan ay naging isang malawak na sementeryo ng mga pangarap. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang bawat yabag sa pasilyo ay tila isang babala. Pumasok si Elena, may dalang tray kung saan nakapatong ang isang tasa ng umuusok na kape at ilang piraso ng pandesal. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng asukal. Ngunit para kay Jose, ito ay tila isang balat kayo ng isang hayop na nag-aabang ng biktima. Mahal, gising ka na pala. Bakit dito ka natulog? Hinanap kita sa kwarto natin kagabi. Malambing na sabi ni Elena. Inilapag niya ang tray sa mesa at lumapit kay Jose upang halikan ito sa pisngi. Dati-rati, ang halik na yon ang nagbibigay ng lakas kay Jose para simulan ng araw. Ngayon, naramdaman niya ang pangingilabot sa kanyang balat. Tila isang malamig na uod na gumagapang sa kanyang mukha. Pinilit niyang huwag umiwas. Pinilit niyang panatilihin ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang maskara ng isang matandang unti-unti nang kinakain ng limot. Nakatulog ako habang nagbabasa, Elena. Hindi ko na namalayan ang oras, sagot ni Jose. Ang kanyang boses ay paos. Tila may mga bubog na nakabara sa kanyang lalamunan. Ay nako, Jose. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Masyado mo nang nakakalimutan ng paligid mo. Kahit nga yung kwintas na binili mo, iniwan mo lang sa sahig sa labas ng kwarto natin. Mabuti na lang at nakita ko bago pa matapakan ni Bianca. Wika ni Elena habang dahan-dahang hinahalo ang kape. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang kampana ng kamatayan. Pinanood ni Jose ang kamay ni Elena, ang kamay na hinawakan niya sa harap ng dambana, ang kamay na nag-alaga sa kanilang anak. Nakita niya ang mabilis na paggalaw ng mga daliri nito. Tila may munting bote na itinago sa ilalim ng suot na apron. Uminom ka muna ng kape, mahal, para mainitan ang tiyan mo. Alam mo namang kailangan mo ang lakas mo dahil madalas ka na ring mahilo nitong mga huling araw. Pagpapatuloy ni Elena, sabay usod ng tasa sa harap ni Jose. Tiningnan ni Jose ang itim na likido. Ang usok nito ay tila isang aninong sumasayaw. Nag-aanyaya sa kanya sa isang mahimbing na tulog na wala ng gisingan. Alam niya kung ano ang nasa loob nito. Alam niya na ang bawat higop ay isang hakbang palapit sa hukay na hinuhukay ng sarili niyang asawa. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin ni Jose si Aling Rosa na nakatayo sa may pinto. Hawak ang isang basahan. Ang mga mata ng matandang katulong ay puno ng kaba at tila may gustong sabihin, ngunit agad siyang nag-iwas ng tingin nang lumingon si Elena. Ang takot sa mga mata ni Aling Rosa ay nagkumpirma sa lahat ng hinala ni Jose. Hindi lang siya nag-iisa sa bahay na ito. May isa pang nakakaalam ng katotohanan, ngunit nakagapos ang dila nito sa takot. Bakit hindi ka umiinom, Jose? May problema ba? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila sinusuri kung may nabago sa ikinikilos ng kanyang asawa. Mainit pa, Elena. Hihintayin ko lang lumamig ng kaunti. Mahinahong sagot ni Jose. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Isang panginginig na hindi na kailangang berpanggap dahil sa tindi ng puot na nararamdaman at hinawakan ang tenga ng tasa. Pumasok si Bianca sa silid-aklatan. Suot ang kanyang mamahaling robe. Good morning, Dad. Mom, nakahanda na ba ang breakfast? Gutom na ako. Lumapit siya kay Jose at humalik sa hangin malapit sa mukha nito. Dad, don't forget to take your vitamins later, okay? We want you to stay healthy para sa cruise trip natin next month. Ang cruise trip. Alam ni Jose
na ang tiket na binabanggit ni Bianca ay para lamang sa 2 tao, para kay Elena at sa kanya. Isang bakasyon na hindi na niya kailanman mararating. Ang kinis mo sa boses ng kanyang anak ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Sige na, iwan muna natin ang daddy ninyo rito para makapag-almusal ng payapa, sabi ni Elena habang inaakay si Bianca palabas. Jose, ubusin mo yan ha? Sayang naman ang timpla ko. Nang masiguro ni Jose na wala na ang dalawa sa pasilyo, dahan-dahan niyang itinapon ang kape sa paso ng halaman na nasa tabi ng kanyang mesa. Pinanood niya ang itim na likido na dahan-dahang sinisipsip ng lupa. Naisip niya, ang halamang ito ay maaaring mamatay, ngunit siya ay kailangang mabuhay. Kailangan niyang manatiling gising sa gitna ng bangungot na ito. Lumipas ang maghapon na tila isang dula-dulaan. Jose played his part perfectly. Ang matandang lito, ang amang mapagmahal, ang asawang sunod-sunuran. Ngunit sa bawat sandali na sila ay nakatalikod, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok, naghahanap ng mga ebidensya ng kanilang kataksilan. Dumating ang gabi, at ang kadiliman ay muling bumalot sa mansyon ng mga Barrientos. Nakatayo si Jose sa likod ng kurtina ng kanyang kwarto sa 2 palapag. Patay ang lahat ng ilaw, ngunit ang liwanag ng buwan ay sapat na upang makita ang bakuran. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Walang busina, walang ingay. Isang lalaki ang bumaba. Suot ang isang itim na jacket. Nakita ni Jose ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang paglabas ni Elena. Hindi ito ang kilos ng isang asawang natatakot sa magnanakaw. Ito ay kilos ng isang babaeng sabik na makita ang kanyang lihim na kasintahan. Nayakap ni Elena ang lalaki sa gitna ng dilim at ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyaw ng mga demonyo sa pandinig ni Jose. Ngunit hindi lang yon ang nakita niya. Sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente, nakita ni Jose ang lalaki na may iniabot na isang maliit na sobre kay Elena. Bago ito tumingin ng diretso sa bintana kung saan nakatago si Jose. Napatago si Jose sa likod ng pader. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila pamilyar ang hubog ng mukha nito sa isang taong matagal na niyang kinalimutan sa kanyang nakaraan? Isang malakas na kalabog ang narinig ni Jose mula sa ibaba, na sinundan ng isang matinis na tili ni Bianca. Ang bawat tibok ng puso ni Jose ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib, habang mabilis siyang bumababa sa hagdanan. Ang tinig ni Bianca ay pumailan lang sa buong kabahayan, puno ng galit at pagkairita, hindi gaya ng malambing na boses na ipinapakita nito sa kanya. Ang tanga mo talaga, Aling Rosa. Kita mong babasagin itong florera. Dinala mo pa sa madulas na sahig. Sigaw ni Bianca. Ang tunog ng pagaspas ng kamay na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw. Isang malutong na sampal na bumasag sa dignidad ng matandang katulong. Napatigil si Jose sa huling baitang ng hagdan. Nakita niya si Aling Rosa na nakasubsob sa sahig, hawak ang namumulang pisngi, habang ang mga piraso ng mamahaling porselana ay nakakalat sa paligid nito. Si Bianca ay nakatayo sa harap ng matanda. Ang mukha ay balot ng puot na hindi akalain ni Jose na kayang ipakita ng kanyang anak. Anong nangyayari rito? Maingat na tanong ni Jose. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Agad na nagbago ang anyo ni Bianca. Ang nanlilisik niyang mga mata ay biglang naging mapungay at puno ng huwad na pag-alala. Dad, naku, nagulat ba kayo? Kasi itong si Aling Rosa, napakatanga. Muntik na akong masugatan sa nabasag niyang florera. Pinagagalitan ko lang para mag-ingat next time. Lumapit si Elena mula sa kusina at agad na umalalay kay Jose. Mahal, bumalik ka na sa taas. High blood mo, baka tumaas na naman. Ako na ang bahala rito. Rosa, maglinis ka na at wag nang uulit, naintindihan mo? Tiningnan ni Jose si Aling Rosa.
Ang matanda ay dahan-dahang tumango. Ang mga luha ay pilit na itinatago sa likod ng mga kulubot na palad. Doon, sa munting eksenang iyon, naramdaman ni Jose ang bigat ng kasinungalingang bumabalot sa bahay na ito. Ang kanyang pamilya ay hindi na mga taong kilala niya. Sila ay mga estranghero na may suot na maskara ng kabutihan. Lumipas ang ilang oras. Nang masiguro ni Jose na mahimbing na ang tulog ni Elena sa tabi niya, dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat galaw niya ay tila isang anino na umiiwas sa liwanag. Ang cellphone ni Elena ay nakapatong sa side table, kumikislap ng bahagya sa bawat notification na dumarating. Gamit ang panginginig na kamay, kinuha ni Jose ang telepono. Alam niya ang passcode, ang petsa ng kanilang kasal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang bumukas ang screen. Ang petsang dapat ay simbolo ng kanilang pag-iibigan ay siya na palang susi sa pagtuklas ng kanyang sariling kamatayan. Binuksan niya ang inbox. Isang pangalan ang agad na kumuha ng kanyang atensyon. Rico. Kumusta ang matanda? Umeepekto na ba ang hinalo natin? Iyon ang unang mensahe na bumulaga sa kanya. Ang bawat salitang binabasa ni Jose ay tila mga patalim na unti-unting hinihiwa ang kanyang katinuan. Ang mga mensahe ay puno ng paglalambing ni Elena sa lalaking ito. Mga pangakong magsasama sila sa sandaling makuha na ang pera mula sa assurance ni Jose. May mga kalakip pang screenshot ng mga bangko, mga transfer ng pera na kinuha mula sa kanyang negosyo, patungo sa isang account na hindi niya kilala. Konting tiis na lang, mahal, sagot ni Elena sa mensahe. Masyadong matigas ang puso ni Jose, pero ang katawan niya ay bumibigay na. Malapit na tayong maging malaya. Naramdaman ni Jose ang pag-akyat ng init sa kanyang ulo. Ang lalaking nakita niya sa bakuran kagabi ay ang Rico na ito, ang linta na sumisipsip sa bunga ng kanyang mga paghihirap. Ang pagtataksil ni Elena ay hindi lang pala tungkol sa pera. Ito ay isang masidhing paghamak sa lahat ng taon na ibinigay niya rito. Isang litrato ang nakita niya sa gallery ng telepono. Si Elena at Rico magkayakap sa isang dalampasigan na pamilyar kay Jose. Iyon ang lugar kung saan niya dinala si Elena noong unang anibersaryo nila. Ang lugar kung saan sila nangako na magsasama hanggang sa huling hininga. Ang makita ang kanyang asawa sa bisig ng ibang lalaki sa mismong lugar na yon ay isang insultong hindi niya kayang lunukin. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang anino ang dahan-dahang humarang sa liwanag ng screen. Ang lamig ng hangin sa silid ay tila naging mas matalim. Dad, anong ginagawa niyo sa phone ni Mommy? Ang boses ni Bianca ay malamig pa sa yelo. Nakatayo siya sa may pintuan ng kwarto. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Napako si Jose sa kanyang kinauupuan. Ang cellphone ay tila naging isang mainit na uling sa kanyang palad. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang mukha, habang ang anino ni Bianca ay dahan-dahang lumalapit sa kanya, tila isang maninila na nakahanap ng biktima. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi, at ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na pintig ng puso ni Jose na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ibigay mo sa akin ang phone na yan, Dad. Ngayon din. Ang boses ni Bianca ay hindi na ang boses ng isang anak na naglalambing. Ito ay boses ng isang tanod na nakahuli ng isang bilanggo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pekeng ningning, ngayon ay tila dalawang uling na nagbabaga sa galit at hinala. Nanigas ang buong katawan ni Jose. Ang cellphones ni Elena ay tila naging isang mainit na bakal na gustong pumasok sa kanyang balat. Sa isang saglit, naisip niyang itapon ito. Isigaw ang lahat ng nabasa niya at palayasin ang kanyang anak sa bahay na siya mismo ang nagpatayo. Ngunit nanaig ang lamig ng kanyang isipan. Alam niyang sa oras na magpakita siya ng talas, mas bibilisan nila ang pagtuldok sa kanyang buhay.
Dahan-dahang binitawan ni Jose ang kanyang panga. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang balikat at pinamungay ang kanyang mga mata hanggang sa magmukha itong malabo at lito. Itinaas niya ang cellphone, pilit na pinanginginig ang kanyang mga kamay nang higit pa sa normal. Bianca, anak, bakit hindi ito umiilaw? Ang boses ni Jose ay nanginig, tila isang matandang talagang nawawala na sa sariling katinuan. Gusto ko lang tawagan ng nanay mo. Akala ko nawawala siya. Akala ko flashlight ito, anak. Madilim kasi. Sobrang dilim. Mabilis na lumapit si Bianca at marahas na hinablot ang telepono mula sa kamay ng kanyang ama. Mabilis niyang nirepaso ang screen, tinitingnan kung anong mga apps ang nakabukas. Ang kanyang paghinga ay mabigat, puno ng tensyon. Dad, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag ninyong pakikialaman ang gamit ni Mommy? Singhal ni Bianca. Tingnan niyo ang ginawa niyo. Muntik niyo nang madelete ang mga mahahalagang files niya. Bumalik na kayo sa kama niyo. You're acting like a child. Sa gitna ng sigaw ni Bianca, nagising si Elena. Dahan-dahang bumangon ang kanyang asawa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na naging alerto nang makita ang sitwasyon. Anong nangyayari rito? Tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng antok na biglang napalitan ng kaba. Itong si Dad, Mom. Kinalikot ang phone mo sa gitna ng hating gabi. Sumbong ni Bianca. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ni Jose na tila ba ito ay isang kriminal. He's getting worse. Hindi na lang siya ulyanin. Nagiging pakialamero na rin. Lumapit si Elena kay Jose. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang asawa, ngunit hindi ito ang haplos ng pag-ibig. Ito ay ang haplos ng isang inspektor na tinitingnan kung may itinatagong lihim ang kanyang biktima. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa pisngi ni Jose. Mahal, bakit mo ginawa yon? Malambing ang boses ni Elena, ngunit may talim ito ng isang patalim na nakatago sa ilalim ng unan. Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka lang. Huwag kang mag-alala sa kung ano-ano. Ako ang bahala sa lahat, di ba? Pasensya na, Elena. Akala ko kasi. Yumuko si Jose. Pinapanatili ang kanyang papel bilang isang taong talunan. Akala ko, nakita ko si Rico. Ang pangalang iyon ay tila isang kuryenteng gumising sa buong silid. Naramdaman ni Jose ang biglang paghigpit ng hawak ni Elena sa kanyang mukha. Ang katahimikan ay naging mabigat, tila isang semento na ibinubuhos sa kanilang paligid. Sa sino? Sinong Rico ang sinasabi mo, Jose? Nauutal na tanong ni Elena, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na lumingon kay Bianca. Yung kalaro ko noong bata. Mabilis na dugtong ni Jose, pinapanatili ang kanyang pagkukunwari. Akala ko nakita ko siya sa labas ng bintana. Gusto ko siyang tawagan, pero nakalimutan ko. Matagal na nga pala siyang patay. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Elena. Binitawan niya ang mukha ni Jose at dahan-dahang hinaplos ang kanyang sariling dibdib. Ngumiti siya ng pilit, isang ngiting puno ng pangungutya. Iyan ang sinasabi ko sa'yo, mahal. Masyado nang pagod ang isip mo. Halika na. Ihahatid na kita sa higaan mo. Bianca, itago mo na ang phone ko at matulog ka na rin. Habang inaalalayan siya ni Elena, pabalik sa kanyang sariling silid. Ang silid na dati nilang pinagsasaluhan, ngunit ngayon ay tila isang selda na lamang para sa kanya. Naramdaman ni Jose ang bawat butil ng pawis na namuo sa kanyang likod. Nagtagumpay siyang makalusot, ngunit alam niyang mas magiging mahigpit ang pagbabantay nila mula ngayon. Nang maiwan siyang mag-isa sa dilim, hindi na napigilan ni Jose ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi ito luha ng takot, kundi luha ng matinding pagkamuhing nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumayo siya ng dahan-dahan at lumapit sa kanyang lumang cabinet.
Sa ilalim ng mga tumpok ng kanyang mga lumang damit na pangtrabaho, may isang lihim na zipper sa ilalim ng bag. Doon, nakatago ang isang maliit na notebook kung saan niya itinatala ang lahat ng kanyang mga nadidiskubre. Ngunit nang buksan niya ang cabinet, napatigil ang kanyang paghinga. Ang mga damit ay tila nagalaw. Ang kanyang notebook, ang notebook na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanilang pagtataksil, ay wala na sa kanyang pinagtataguan. Sa halip na ang notebook isang piraso ng papel ang nakita niya. Isang dokumento na may lagda niya sa ibaba. Isang lagdang pamilyar, ngunit alam niyang hindi siya ang pumirma. Ito ay isang deed of absolute sale para sa kanilang ancestral land sa probinsya. Ang lupang ipinangako niya sa kanyang mga magulang na hinding-hindi ibebenta. Ang halaga ng benta ay nakalagay doon at ang pangalan ng nakabili ay walang iba kundi ang kumpanyang pagmamay-ari ni Rico. Naramdaman ni Jose ang mabilis na pag-ikot ng kanyang paligid. Hindi lang nila siya gustong patayin, gusto rin nilang ubusin ang bawat alaala at bawat yaman na pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Isang mahinang kaluskos ang narinig ni Jose mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang tunog ng papel na tila kinakalmot ng kung ano. Dahan-dahan siyang yumuko at doon, sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. "Huwag kayong matakot, Mang Jose. Ako ito." Ang boses na yon ay paos at puno ng panginginig, ngunit agad itong nakapagpatahimik sa nagbabagang kaba sa dibdib ni Jose. Dahan-dahang gumapang palabas mula sa ilalim ng kama si Aling Rosa. Ang kanyang suot na uniforme ay puno ng alikabok at ang kanyang mga mata ay mamasa-masa pa dahil sa takot at pag-aalala. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak ni Aling Rosa ang maliit na notebook na akala ni Jose ay nawala na ng tuluyan. Naramdaman ni Jose ang biglang pagluwag ng kanyang paghinga, tila isang bitay na dahan-dahang inalis sa kanyang leeg. "Aling Rosa, bakit ka narito? Paano mo nakuha yan?" Pabulong na tanong ni Jose habang mabilis na tinutulungan ng matanda na makatayo. "Nakita ko si Bianca kanina. Mang Jose, pinasok niya ang silid ninyo habang nasa banyo kayo. Alam kong may hinahanap siya dahil hinalughog niya ang cabinet ninyo." Paliwanag ni Aling Rosa. Ang boses ay halos hindi marinig sa sobrang hina. "Nagkunwari akong maglilinis ng bintana sa labas para mabantayan siya. Nang makuha niya ang notebook na ito at ilapag sa mesa para sagutin ang tawag ni Rico, mabilis ko itong kinuha at pinalitan ng lumang passbook na kamukha nito. Pagkatapos, nagtago ako rito dahil narinig ko na ang inyong mga yabag." Napahigpit ang hawak ni Jose sa notebook. Ang katapatan ni Aling Rosa ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Si Aling Rosa, ang taong itinuturing nilang utusan lang, ang tanging nagmalasakit sa kanya sa bahay na puno ng kanyang sariling dugo. "Salamat, Rosa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung nakuha nila ito." Wika ni Jose. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Mang Jose, kailangan niyo nang mag-ingat ng husto," babala ni Aling Rosa, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang namamagang pisngi na sinampal ni Bianca kanina. Narinig ko ang usapan nila sa kusina. Hindi lang po pera ang gusto nila. Galit si Elena dahil tila hindi bumibilis ang epekto ng inihahalo nila sa inyo. Plano nilang dagdagan ng dosis simula bukas. Naramdaman ni Jose ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Hindi na ito dahil sa lason, kundi dahil sa katotohanang ang babaeng pinakamahal niya ay dismayado dahil hindi siya mabilis mamatay. Ang bawat taon ng kanilang pagsasama, ang bawat haplos at pangako, ay tila isang mahabang paghahanda lamang para sa kanyang pagbitay. "Rosa, bakit mo ako tinutulungan? Pwede kang mapahamak?" tanong ni Jose. Tumingin si Aling Rosa ng diretso sa mga mata ni Jose. "Dahil noong namatay ang anak ko at wala akong pambingit, kayo lang ang tumulong sa akin, Mang Jose.
Hindi niyo ako itinuring na katulong lang. Itinuring niyo akong tao. Hindi ko kayang panoorin na unti-unti kayong pinapatay ng mga taong wala namang ibang ginawa, kundi ubusin ang inyong pinaghirapan. Isang munting sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila ng pagkakaisa sa gitna ng pagtataksil. Kinuha ni Aling Rosa ang isang munting bote mula sa kanyang bulsa. Ito po ang tunay na bitamina ninyo. Itinago ko ito at pinalitan ng laman ng bote na nasa mesa nyo ng harina at asukal. Huwag po kayong iinom ng kahit anong ibibigay nila nang hindi nyo nakikita ang pinanggalingan. Bago pa makasagot si Jose, narinig nila ang tunog ng mga yabag na papalapit sa pintuan. Ang tunog ng swelas ng sapatos ni Elena sa sahig na gawa sa nara ay tila isang palakol na tumatama sa kahoy. Jose, bakit nakakunsi ang pinto? Sino ang kinakausap mo riyan? Ang boses ni Elena ay puno ng suspisya, matalas at walang bahid ng pag-ibig. Mabilis na itinuro ni Jose ang ilalim ng kama at sa isang iglap, muling nagtago doon si Aling Rosa. Inayos ni Jose ang kanyang sarili, pinunasan ng luha at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Elena, hawak ang isang maliit na platito na may lamang isang puting tableta. Ang kanyang mukha ay balot ng isang pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang senyales ng pagsuway. Sino ang kinakausap mo, mahal? Parang may narinig akong boses. Tanong ni Elena habang pumapasok sa silid at nagmamasid sa paligid. Wala. Kinakausap ko lang ang aking sarili, Elena. Alam mo naman, nagiging ulyanin na ako. 'Di ba? Sagot ni Jose, ginagamit ang sariling armas ni Elena laban dito. Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inabot niya ang tableta kay Jose. Oh, heto ang gamot mo para sa puso. Inumin mo na ngayon, sa harap ko. Gusto kong masigurado na magiging maayos ang pakiramdam mo para sa ating anibersaryo bukas. Tumingin si Jose sa tableta. Alam niyang hindi ito para sa kanyang puso. Ito ang unang hakbang sa planong pagpapabilis na narinig ni Aling Rosa. Ang puting tableta ay tila isang munting bungo na nakatingin sa kanya. Ayoko muna, Elena. Katatapos ko lang kumain, baka sumakit ang tiyan ko. Pagtanggi ni Jose, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ang mukha ni Elena ay biglang nagbago. Ang malambing na anyo ay naglaho at napalitan ng isang nakakatakot na awtoridad. Hinawakan niya ang panga ni Jose ng mahigpit, pilit na iniangat ang mukha nito. Jose, huwag kang matigas ang ulo. Inumin mo ito ngayon din. O tatawagin ko si Bianca para tulungan akong painumin ka. Alam mo namang mas mainit ang ulo ng anak mo kaysa sa akin, di ba? Naramdaman ni Jose ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nakita niya sa likod ni Elena ang anino ni Bianca na nakatayo sa pasilyo. May hawak na baso ng tubig at nakangiti ng may masamang balak. Sa ilalim ng kama, narinig ni Jose ang isang mahinang kaluskos. Isang aksidenteng paggalaw ni Aling Rosa na maaring maging mitya ng lahat. Buksan mo ang bibig mo, Jose. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang mga daliri ni Elena ay bumao ng malalim sa panga ni Jose. Pilit na hinihiwalay ang kanyang mga labi. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Elena ay tila naging isang masangsang na usok na humahalo sa bawat paghinga ni Jose. Sa likuran ni Elena, nakita niya ang anino ni Bianca na nakatayo sa may hamba ng pinto. Tila isang buwitreng nag-aabang sa huling tibok ng puso ng kanyang biktima. Eksaktong sa sandaling iyon, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa ilalim ng kama. Ang tunog ng siko ni Aling Rosa na tumama sa kahoy na pundasyon ng higaan, nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naningkit at dahan-dahang bumaba ang tingin sa ilalim ng kama. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang labaha. Naramdaman ni Jose ang panginginig ng kanyang sariling tuhod.
Ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan bago pa makita ni Elena ang matanda. Aray! Ang puso ko, Elna! Ang puso ko! Biglang dumaing si Jose. Pilit na hinawakan ang kanyang dibdib at hinayaang mabuwal ang kanyang katawan patungo sa direksyon ni Elena. Ang biglaang bigat ng katawan ni Jose ay naging sanhi upang mawalan ng balanse si Elena. Nabitawan nito ang tableta at ang baso ng tubig na hawak ni Bianca ay bahagyang natapon sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ni Jose sa sahig ay sapat na upang malunod ang anumang ingay na nagmumula sa ilalim ng kama. Dad! Mom! Anong nangyayari? Sigaw ni Bianca habang patakbong lumalapit. Hindi ko alam. Bigla na lang siyang bumigay. Natatarantang sagot ni Elena. Hinanap niya ang tableta sa sahig, ngunit dahil sa dilim at sa gulo ng mga kumot, hindi niya ito agad nakita. Nagkunwari si Jose na hirap sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay pilit na itinitirik, habang ang kanyang kamay ay marahas na kumakapit sa laylayan ng damit ni Elena. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ni Jose ang kanyang daliri na sumayad sa maliit at matigas na bagay sa sahig, ang tableta. Sa isang mabilis at maingat na galaw, itinulak niya ito patungo sa madilim na sulok sa ilalim ng cabinet. Dalhin natin siya sa kama. Bianca, tulungan mo ako, utos ni Elena. Matapos ang ilang minuto ng pagpupumiglas at pag-aayos, muling nailapag si Jose sa kanyang higaan. Ang kanyang paghinga ay ginawa niyang mabigat at paputol-putol. Nakita niya ang inis sa mukha ni Bianca at ang pagdududa sa mga mata ni Elena. Sayang yung gamot. Natapon na kung saan. Inis na bulong ni Bianca. Kukuha pa ba ako ng bago, Ma'am? Wag na. Hayaan mo na muna siyang makahinga. Bukas na lang, sa mismong anibersaryo natin, sisiguraduhin nating hindi na siya makakatanggi. Sagot ni Elena. Ang boses ay puno ng puot na binalutan ng pekeng pag-aalala. Nang lisanin ng mag-ina ang silid, dahan-dahang lumabas si Aling Rosa mula sa ilalim ng kama. Ang matanda ay putlang-putla at halos hindi makahinga sa takot. Mang Jose, kailangan niyo na pong umalis dito. Pabulong na iyak ni Aling Rosa. Hindi pa pwede, Rosa. Kailangan ko munang malaman ang kabuuan ng kanilang plano. Sagot ni Jose habang dahan-dahang bumabangon. Bantayan mo sila. Lalabas ako. Kailangan kong pumunta sa opisina ng assurance. Gamit ang kadiliman ng hating gabi, dahan-dahang tumakas si Jose sa sarili niyang bahay. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila humahampas sa kanyang mukha, nagpapaalala sa kanya na bawat segundo ay mahalaga. Pagdating ng umaga, sa oras na magbukas ang mga opisina, hinarap ni Jose ang isang katotohanang mas masakit pa sa lason. Sir Jose, ayon po sa aming record, binago ang inyong beneficiary noong nakaraang buwan, paliwanag ng empleyado, habang ipinapakita ang isang dokumento. Hindi na po ang inyong asawa ang pangunahing tatanggap. Inilipat po ito sa pangalan ni Bianca Barrientos at sa isang co-beneficiary na nagngangalang Rico Sison. Naramdaman ni Jose ang paglamig ng kanyang dugo. Ang halaga ng insurance ay umaabot sa 10 milyong piso, isang halagang sapat na upang magpakasasa si Bianca at ang kanyang kalaguyo sa luho habang siya ay nabubulok sa lupa. Habang naglalakad palabas ng gusali, isang pamilyar na boses ang narinig ni Jose mula sa isang malapit na coffee shop. Nagtago siya sa likod ng isang malaking poste. Doon, nakita niya si Bianca na nakaupo sa tabi ng isang lalaking may itim na jacket. Ang lalaking nakita niya sa bakuran. Si Rico. Konting tiis na lang, Rico. Bukas, pagkatapos ng party, tapos na ang lahat. Wika ni Bianca habang hinahaplos ang kamay ng lalaki. Ang pera, ang kalayaan. Mapapasa atin na. Paano ang nanay mo? Akala ko ba sa kanya ang kalahati? Tanong ni Rico, may halong pangungutya sa boses. Tumawa ng mapait si Bianca, isang tunog na bumasag sa natitirang piraso ng puso ni Jose. Si Mami, hahayaan ko ba siyang makihati sa atin?
Pagkatapos mawala ni Dad, isusunod natin siya. Gagamitin natin ang parehong paraan na itinuro niya sa akin. Isang bala, 2 ibon, Rico. Napaatras si Jose. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng gusali. Ang sarili niyang anak ay hindi lang siya ang gustong patayin. Pati ang sariling ina nito ay nakaplano na ring paslangin para sa pera. Ang kasamaang nananalaytay sa dugo ni Bianca ay higit pa sa inaasahan niya. Sa sandaling iyon, ang takot ni Jose ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pagliligtas sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagpigil sa isang halimaw na siya mismo ang nagluwal at nagpalaki. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang munting piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, ang tableta na itinago niya kanina. Tiningnan niya ito ng matagal bago ito ibinalot sa isang panyo. Kung laso ng gusto niyo, bulong ni Jose sa hangin, laso ng tatapos sa inyong lahat. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malapad na telang itim na bumabalot sa bawat hininga ni Jose habang dahan-dahan siyang pumapasok sa pinto sa likuran. Ang bawat lamat ng sahig na kanyang natatapakan ay tila isang babala na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Bianca, ang anak na itinuring niyang anghel, na ngayon ay nagpaplano na palang maging berdugo pati ng sarili nitong ina. Nagtago si Jose sa likod ng malaking refrigerator nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa kusina. Naamoy niya ang bango ng nilulutong adobo ni Elena. Ang amoy na yon, na dati ay simbolo ng pag-ibig at tahanan, ngayon ay nagdudulot na ng matinding pagsusuka sa kanyang sikmura. Siguraduhin mong masarap ang luto mo, Elena. Pagkatapos ng anibersaryo niyo bukas, wala na tayong iisiping istorbo. Boses yon ni Rico. Naroon na naman ang lalaki sa loob ng kanyang bahay, kumakain ng kanyang pagkain at humahawak sa kanyang asawa. Huwag kang mainip, Rico. Bukas, sa harap ng lahat ng bisita, ipapakita ko kung gaano ako ka-devoted na asawa habang dahan-dahan siyang nawawalan ng malay. It will look tulad ng isang heart attack dahil sa sobrang excitement. Sagot ni Elena, na sinundan ng isang mahinang tawa na tila kalansing ng mga barya sa pandinig ni Jose. Naramdaman ni Jose ang panginginig ng kanyang mga kamao. Gusto niyang sumugod, gusto niyang itanong kay Elena kung kailan ito naging isang halimaw. Ngunit naalala niya ang mga salita ni Bianca sa coffee shop. Isang bala, 2 ibon. Ang kanyang asawa ay kampante sa kanyang kataksilan. Hindi alam na ang sarili niyang anak ay may nakahanda na ring patibong para sa kanya. Dahan-dahang umakyat si Jose sa kanyang silid. Doon, nadatnan niya si Aling Rosa na nagpapalit ng punda ng unan. Ang matanda ay agad na napatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kaba. Mang Jose, saan po kayo nanggaling? Kanina pa kayo hinahanap ni Bianca. Sabi ko, ay naglalakad-lakad lang kayo sa garden. Pabulong na wika ni Aling Rosa. Rosa, kailangan mong lumayo rito pagkatapos ng party bukas. Mag-empake ka na ng mga gamit mo. Seryosong sagot ni Jose habang binubuksan ang kanyang lihim na vault sa likod ng isang painting. Kinuha ni Jose ang isang lumang album ng mga larawan. Binuksan niya ito at tiningnan ang isang litrato noong unang kaarawan ni Bianca. Ang bata ay nakasuot ng kulay rosas na damit habang siya ay nakasuot ng maruming uniforme mula sa konstruksyon. Sa likod ng litratong yon, may nakasulat, "Para sa aking buhay, si Bianca. Kahit anong hirap, basta para sa'yo." Isang butil ng luha ang pumatak sa plastik na takip ng album. Ang pagtanggap na ang taong inalayan niya ng buhay ay ang siya ring kukuha nito. Ang alaala ng maliliit na kamay ni Bianca na humahawak sa kanyang daliri ay tila isang multong sumasakal sa kanya ngayon. Pinunit ni Jose ang litrato. Isang marahang tunog ng papel na nahahati, simbolo ng tuluyang pagputol ng ugnayan ng dugo. Mang Jose,
May nakita po ako sa basurahan sa kwarto ni Bianca, sabi ni Aling Rosa habang iniaabot ang isang maliit na bote ng gamot. Hindi ito ang lason na ginagamit ni Elena. Mas matapang ito. Mas mabilis ang epekto. Tiningnan ni Jose ang etiketa. Isa itong uri ng sedative na kapag hinalo sa alak ay maaaring magdulot ng respiratory failure sa loob ng ilang minuto. Ito ang regalo ni Bianca para sa kanyang ina. "Dad, are you in there?" Ang boses ni Bianca ay nanggaling sa labas ng pinto. Mabilis na itinago ni Jose ang bote at ang album. Pumasok si Bianca, may hawak na isang shopping bag. Ang kanyang nangiti ay tila isang perpektong sining ng pagkukunwari. "Look, Dad, I bought you a new barong para sa party bukas. Gusto ko, guwapong-guwapo ka kapag nag-speech ka." Masayang sabi ni Bianca. Lumapit siya at isukat ang barong sa balikat ng kanyang ama. "I want this to be the most memorable night of our lives." Tiningnan ni Jose ang kanyang anak sa mga mata. Nakita niya ang sariling refleksyon sa mga itim na balintataw nito. Isang replika ng isang amang hindi alam na siya ay hinuhukayan na ng libingan. "Salamat, Bianca. Siguradong magiging memorable ang gabi na yon. Hindi lang para sa akin, kundi para sa inyong lahat." Mahinahong sagot ni Jose. Naramdaman ni Bianca ang kakaibang bigat sa boses ng kanyang ama. Nanliit ang kanyang mga mata. Sinusuri ang bawat kulubot sa mukha ni Jose. "Bakit parang malungkot kayo, Dad? Don't worry. Everything will be perfect tomorrow. Promise." Nang lumabas si Bianca, naiwan ang isang nakakabiinging katahimikan sa silid. Kinuha ni Jose ang pluma at isang piraso ng papel. Nagsimula siyang sumulat. Ang bawat dulas ng tinta sa papel ay tila isang huling habilin. Kinaumagahan, ang mansyon ay napuno ng ingay ng mga nag-aayos ng catering. Ang mga bulaklak ay dinala sa loob. Ang mga lamesa ay binalutan ng puting tela. Si Elena ay abala sa pag-utos, suot ang kanyang pinakamahal na alahas. Pumunta si Jose sa kusina at nakita ang mga bote ng mamahaling wine na nakahilera. Kinuha niya ang bote na inilaan para sa toast ng pamilya. Sa gitna ng abalang paligid, walang nakapansin sa kanyang mga kamay na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng mga baso. Isang munting patak ng likido ang nahulog sa baso ni Elena, isang patak sa baso ni Bianca, at isang patak sa sarili niyang baso. "Ready ka na ba, mahal?" Tanong ni Elena na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Suot ang isang pulang gown na tila kulay ng sariwang dugo. "Handang-handa na ako, Elena," sagot ni Jose habang dahan-dahang ibinubulsa ang maliit na bote. Ngunit bago pa sila makalabas ng kusina, isang malakas na sigaw mula sa labas ng gate ang nagpatigil sa lahat. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating, ang asawa ni Rico, na may hawak na mga ebidensya ng pagnanakaw ng pera sa kumpanya ni Jose. "Buksan niyo ang gate! Elena Barrientos, lumabas ka rito. Ilabas mo ang asawa ko." Ang boses na yon ay tila isang matalas na palakol na bumasag sa mapayapang pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin. Ang mga catering staff ay napatigil sa kanilang paglalakad. Bitbit ang mga tray ng mamahaling kristal, habang ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan ng mansyon. Isang babaeng pawisan, gulo-gulo ang buhok, at may hawak na makapal na bundle ng mga papel ang pilit na iwinawagayway ang kanyang mga bisig sa harap ng bakal na gate. Nakatayo si Jose sa balkonahe, suot ang kanyang bagong barong na tila isang puting baluti sa gitna ng nagbabadyang gulo. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang malamig na kapayapaan. Ang kontrast ng kanyang maringal na hitsura sa gulo na nangyayari sa ibaba ay tila isang malupit na biro ng tadhana. "Sino ba ang babaeng iyan? Guard, paalisin niyo yan! Nakakahiya sa mga kapitbahay!" Sigaw ni Elena habang mabilis na lumalabas mula sa main door. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng awtoridad ay biglang nabalutan ng takot na pilit niyang itinatago sa likod ng makapal na makeup. "Huwag niyo akong paalisin!
Ako si Maita, ang legal na asawa ni Rico Sison. Muling sumigaw ang babae. Ang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Elena, alam ko ang lahat. Alam kong ninanakawan niyo ang kumpanya ni Mang Jose para pambayad sa mga utang ni Rico sa sugal. Heto ang mga bank statement. Heto ang mga litrato niyo. Naramdaman ni Jose ang pagkirot ng kanyang puso, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagkaawa sa sarili. Ang katotohanan, kapag binigkas na ng ibang tao, ay mas masakit palang pakinggan. Ang bawat salita ni Maita ay tila isang tuka ng ibon sa kanyang kaluluwa. Binubura ang huling bahid ng pag-aalinlangan na baka nagkakamali lang siya ng hinala. Mabilis na lumapit si Bianca. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkadiri at galit. Security, ano ba? Kalad ka rin nyo yan palabas. Dad, pasok na kayo sa loob. Baka ma-stress lang kayo sa baliw na yan. Hinawakan ni Bianca ang braso ng kanyang ama. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, tila isang babala na huwag makialam. Ngunit hindi gumalaw si Jose. Pinanood niya si Elena na dahan-dahang lumalapit sa gate. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang mananayaw na nag-iingat na huwag mahulog sa bangin. Maita, wala akong alam sa sinasabi mo. Baka nagkakamali ka lang ng bahay. Mahinahong sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng gaslighting na tila isang malambot na unan na gustong sumakal. Umuwi ka na at pag-usapan natin ito ng pribado. Huwag kang gumawa ng eksena sa anibersaryo namin. Anibersaryo? Isang malaking kasinungalingan. Halos isigaw ni Maita ang bawat letra. Jose! Mang Jose! Kung naririnig niyo ako, mag-ingat kayo. Ang asawa niyo at ang anak niyo, pinapatay kayo sa loob ng sarili niyong bahay. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Nakita ni Jose ang mabilis na paglingon ni Elena sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lason, na higit pa sa anumang kemikal. Nakita rin niya ang panginginig ng panga ni Bianca. Dad, huwag kayong makinig sa kanya. She's just a bitter woman na gustong sirain ang pamilya natin. Pabulong na wika ni Bianca habang pilit na inaakay si Jose pabalik sa loob. Dinala nila si Jose sa silidaklatan at sinarado ang pinto. Sa labas, narinig niya ang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan at ang unti-unting paghina ng mga sigaw ni Maita. Alam ni Jose na naayos na ni Elena ang sitwasyon gamit ang pera o pananakot. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay tuluyan ng sumabog sa harap ng lahat. Masyadong mapangahas ang babaeng yon. Inis na sabi ni Elena habang naglalakad pabalik-balik sa loob ng silid. Bianca, siguraduhin mong hindi na makakalapit ang babaeng yan dito. At si Rico, kailangang magtago muna siya. Mom, we need to finish this tonight. Seryosong sagot ni Bianca. Masyadong maraming ingay. Baka may makinig pa kay Dad. Kailangan nating ituloy ang plano sa toast mamaya. Tumingin si Elena kay Jose, na nakaupo lang sa kanyang silya at nakatitig sa kawalan. Lumapit ang kanyang asawa at lumuhod sa kanyang harapan, hinawakan ng kanyang mga kamay, na tila ba siya ay isang biktima ng malubhang karamdaman. Mahal, huwag mong iisipin ang narinig mo ha. Alam mo namang maraming naiinggit sa atin. Itutuloy natin ang party. Magiging masaya tayo, okay? Tumango si Jose. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Sige, Elena. Ituloy natin ang party. Gusto ko ring matapos na ang lahat ng ito. Ang mga salitang yon ay may dalawahang kahulugan na hindi nakuha ng mag-ina. Habang lumulubog ang araw at nagsisimulang magsindi ng mga dekorasyong ilaw sa garden, naramdaman ni Jose ang bigat ng bote ng gamot sa kanyang bulsa. Ang bawat bisitang dumarating, ang bawat tawanan, ay tila isang huling hantungan. Dumating ang oras ng hapunan. Ang lahat ay nakaupo sa mahabang mesa. Sa gitna, naroon ang 3 baso ng wine na inihanda ni Jose kanina. Ang pula ng alak ay tila nagbabaga sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Itinaas ni Elena ang kanyang baso. Ang kanyang ngiti ay tila isang perpektong sining ng kataksilan.
Isang toast para sa 30 taon ng pagmamahalan at katapatan. Naramdaman ni Jose ang lamig ng kristal sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Bianca na ang baso ay nakataas din, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Naghihintay na uminom siya. Para sa katotohanan, bulong ni Jose bago idampi ang baso sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man makainom ang sinuman, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng pinto ang narinig mula sa loob ng bahay at ang boses ni Aling Rosa ay pumailan lang sa takot. Ano na namang kaingayan yan, Rosa? Kita mong may okasyon dito sa labas nang gugulo ka. Ang boses ni Elena ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa tensyon sa hapagkainan. Dahan-dahang ibinaba ni Jose ang kanyang baso, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa mga rehas ng kanyang tadyang. Nakita niya si Rico na lumabas mula sa pinto ng kusina. Hila-hila sa braso si Aling Rosa. Ang matanda ay gulo-gulo ang buhok at may bahid ng uling sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin kay Jose. Nahuli ko ang matandang ito na pilit na tumatawag sa telepono sa loob, Elena. May kung anong ibinubulong, parang humihingi ng saklolo. Reklamo ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na tila ba isang bayani na may nahuling kriminal. Naramdaman ni Jose ang matinding kirot sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa lason, kundi dahil sa matinding kawalang katarungan. Si Aling Rosa, ang tanging taong nagmamahal sa kanya ng tapat, ay muling pinaparusahan dahil sa kanyang malasakit. Nakita ni Jose ang panginginig ng mga tuhod ng matanda. Isang panginginig na dulot ng taon ng paglilingkod na ngayon ay sinusuklian ng karahasan. Dad! See? Pati ang mga tauhan natin nagiging delikado na dahil sa pabayani niyong pagpapatakbo sa bahay na ito. Singal ni Bianca, ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo habang nakatingin sa kanyang ama. Rosa, pumasok ka sa loob. Pagkatapos ng gabing ito, wala ka ng trabaho rito. Ito ang sandali na naramdaman ni Jose ang tuluyang pagkadurog ng kanyang huling pag-asa. Ang bawat sakripisyo niya para kay Bianca, ang mga gabing hindi siya natulog para lang masiguradong may pambayad ito sa tuition, ang mga luho na ibinigay niya kahit hirap na siya, ay tila mga butil ng buhangin na tinangay ng malakas na alon. Ang kanyang anak ay naging isang replika ng kasamaan ni Elena. Isang halimaw na walang utang na loob. Nabalik ang lahat sa hapag. Pilit nang ngumiti si Elena sa mga natitirang bisita na tila ba ang nangyari ay isang maliit na aberya lamang. Pasensya na po kayo. Sadyang matanda na rin kasi ang aming katulong. Tulad ng asawa ko, nagiging ulyanin na. Ituloy natin ang toast. Muling itinaas ni Elena ang kanyang baso. Ang pula ng alak ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng mga bombilya, isang kulay na nagpapaalala kay Jose sa dugong dumanak sa kanyang puso. Tumingin siya kay Bianca at nakita niya ang mabilis na paglunok nito. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kristal na baso. Para sa bagong simula, sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Jose. Tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang kaluluwa. Itinaas din ni Jose ang kanyang baso. Alam niya na ang alak na hawak ni Elena at Bianca ay may hinalo siyang pampatulog, ang parehong gamot na nakuha ni Aling Rosa mula sa basurahan ni Bianca. Gusto niyang makita kung paano sila dahan-dahang mawawalan ng lakas tulad ng ginagawa nila sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Para sa katotohanang hindi na maitatago, bulong ni Jose, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kapangyarihan na matagal na niyang itinago. Sabay-sabay silang uminom. Naramdaman ni Jose ang pait ng alak na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Isang pait na tila sumisimbolo sa 30 taon ng kanyang buhay na nasayang sa isang kasinungalingan. Pinanood niya si Elena na ubusin ang laman ng baso
At si Bianca na ganoon din ang ginawa. Lumipas ang ilang minuto ng nakakangilong katahimikan. Ang mga bisita ay dahan-dahan nang nagpapaalam. Tila nararamdaman ang bigat ng hangin sa paligid. Nang maiwan na lamang silang tatlo sa mahabang mesa, kasama si Rico na nakatayo sa likuran ni Elena, nagsimulang magbago ang lahat. Ang unang bumigay ay si Elena. Ang kanyang mga mata ay biglang naging malabo at ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa ay dahan-dahang nawalan ng kontrol, dahilan upang matapon ang isang florera ng bulaklak. Ang tunog ng tubig na tumataga sa sahig ay tila isang munting sapa sa gitna ng katahimikan. Elena, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Rico, pilit na inaalalayan ng asawa ni Jose. Ngunit bago pa makasagot si Elena, naramdaman din ni Bianca ang epekto. Napahawak ang kanyang anak sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Dad, anong inilagay mo sa alak? Tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang balon. Tumayo si Jose ng tuwid. Ang kanyang panginginig ay naglaho. Ang kanyang mga mata ay hindi na malabo. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang anyo ni Jose ay tila isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Ang inilagay ko lang ay ang parehong bagay na balak ninyong ibigay sa akin, Bianca. Ang gamot na nahanap ko sa kwarto mo. Mahinahong sagot ni Jose habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa kabila ng kanyang pagkahilo. Jose, alam mo? Alam ko ang lahat, Elena. Alam ko ang tungkol kay Rico, alam ko ang tungkol sa insurance, at alam ko na balak din kayong traidorin ng sarili ninyong anak. Wika ni Jose. Tumingin siya kay Rico na ngayon ay balisa at tila naghahanap ng paraan upang makatakas. Huwag ka nang sumubok, Rico. Ang mga pulis ay nasa labas na ng gate. Isang malakas na tunog ng sirena ang biglang pumailan lang mula sa kalsada. Ang asul at pulang liwanag ay dahan-dahang sumisilip sa mga bakal na rehas ng gate ng mansyon. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Jose, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa ilalim ng mesa, nakita niya ang kamay ni Bianca na may hawak na isang munting remote control at ang kanyang daliri ay nakadiin na sa isang pulang butones. Kung hindi kami ang makakakuha ng lahat, Dad, walang makakakuha. Bulong ni Bianca bago tuluyang mawalan ng malay. Isang mahinang tunog ng tiking ang narinig ni Jose mula sa ilalim ng sahig. Isang tunog na mabilis na bumibilis sa bawat segundo. Walang matitira sa atin, Dad. Kung babagsak ako, isasama ko ang buong pamilyang ito sa impyerno. Iyon ang huling mga salitang lumabas sa bibig ni Bianca bago tuluyang bumagsak ang kanyang ulo sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit wala ng malay. Ang remote control na hawak niya ay gumulong sa sahig, isang munting plastik na kagamitan na naglalaman ng huling sumpa ng isang anak na nilamon ng kasakiman. Naramdaman ni Jose ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang tunog ng mekanismong tumitibok. Isang regular at nakakatakot na tunog ay hindi nagmumula sa isang bomba, kundi sa speaker system na nakakabit sa bawat sulok ng mansyon. Ito ay isang tunog na nagpapahiwatig ng isang countdown. Mang Jose, ang opisina niyo. May usok na lumalabas sa ilalim ng pinto. Sigaw ni Aling Rosa habang patakbong lumalabas mula sa loob ng bahay. Hindi inintindi ni Jose ang pagpasok ng mga pulis sa gate. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang silid-aklatan, ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng orihinal na titulo ng lupa, ang mga dokumento ng negosyo, at ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Napagtanto ni Jose na hindi lang siya ang gustong burahin ni Bianca. Pati ang bawat bakas ng kanyang paghihirap ay nais nitong gawing abo. Mabilis na tumakbo si Jose patungo sa loob. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagbuno sa sarili niyang katawan na hinihingal na sa pagod.
Pagdating niya sa tapat ng kanyang silid-aklatan, naramdaman niya ang init na nagmumula sa pinto. Ang amoy ng nasusunog na papel at plastik ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Hindi malaki ang apoy, ngunit ang usok ay makapal. Sa gitna ng silid, nakita niya ang isang shredding machine at isang munting electronic device na nakakabit sa kanyang server. Ang bawat file, ang bawat digital record ng kanyang buhay ay dahan-dahang binubura ng virus na itinanim ni Bianca. Ang tiking na naririnig niya ay ang tunog ng bawat folder na naglalaho ng tuluyan. Napaluhod si Jose sa gitna ng silid. Pinanood niya ang isang larawan sa ibabaw ng kanyang mesa na nagsisimulang lamunin ng apoy. Isang larawan ni Bianca noong nagtapos ito ng kolehiyo. Ang mukha ng kanyang anak sa litrato ay dahan-dahang naging itim, tila sumasalamin sa pagkabulok ng kaluluwa nito. Bakit, Bianca? Lahat ng ito ay para sa'yo. Lahat ng ito ay ibibigay ko rin naman sa'yo. Bulong ni Jose. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng ubo at iyak. Sa halip na iligtas ang mga titulo ng lupa, inabot niya ang isang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng mesa. Hindi yun naglalaman ng pera. Naglalaman yun ng mga sulat ni Bianca noong bata pa ito. Mga drawing na nagsasabing, "I love you, Dad," at isang pares ng munting sapatos na unang ginamit ng kanyang anak. Sa harap ng pagkawala ng lahat ng kanyang yaman, ang mga basura ng kahapon, ang tanging nais niyang isalba. Naramdaman ni Jose ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Aling Rosa na pumasok sa gitna ng usok, may dalang basang tuwalya. "Mang Jose, kailangan na nating lumabas. Hindi na mahalaga ang mga papel na yan. Buhay niyo ang mahalaga." Iyak ng matanda. Dinala nila si Jose palabas ng mansyon. Sa hardin, nakita niya ang mga pulis na isinasakay na si Rico sa patrol car. Si Elena at Bianca naman ay dahan-dahang inilalagay sa stretcher. Ang kanilang mga mukha ay maputla at walang malay. Ang mga bisita ay nagkakagulo. Ang iba ay kumukuha ng litrato. Ang iba ay nagbubulungan sa gitna ng kahihiyang bumabalot sa pamilya Barrientos. Tumingin si Jose sa kanyang mansyon. Ang mga ilaw ng dekorasyon ay kumikislap pa rin, tila walang alam sa trahedyang nangyayari sa loob. Ang bahay na ito, na binuo niya sa loob ng 3 dekada, ay naging isang magandang kabaong para sa kanyang pangarap. Lumapit ang isang opisyal ng pulis kay Jose. "Sir, nakuha po namin ang recording device sa ilalim ng mesa. Lahat ng pag-amin ni Elena at Bianca tungkol sa paglalason sa inyo ay malinaw na na-record. May sapat na tayong ebidensya." Tumangulang si Jose, hindi makapagsalita. Ang hustisya ay nasa kanyang kamay na, ngunit bakit tila wala siyang nararamdamang tagumpay? Ang bawat ebidensya laban sa kanyang asawa at anak ay tila mga bato na lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Habang papaalis ang ambulansya, isang munting bagay ang kumislap sa damuhan. Nilapitan ito ni Jose at pinulot. Ito ang gintong kwintas na itinapon ni Elena sa Kabanata 1. Ang pusong ginto na sumisimbulo sa kanyang pag-ibig. Pinagmasdan niya ito nang matagal bago ito mahigpit na ikinuyom sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang balat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na napansin si Jose sa mga dokumentong hawak ni Aling Rosa na nailigtas nito mula sa kusina. Isang liham na nakasingit sa pagitan ng mga resibo. Ang sulat ay hindi galing kay Elena o Bianca. Ito ay isang sulat mula sa isang ospital sa probinsya. May petsang 30 taon na ang nakalilipas. Ang pangalang nakasulat sa pasyente ay Elena Barrientos at ang diagnosis ay isang bagay na hindi kailanman sinabi ni Elena kay Jose. Isang katotohanang magpapabago sa buong pagkatao ni Bianca at sa karapatan nito sa pamilyang Barrientos. Isang malaking kasinungalingan ng 30 taon ng iyong pagiging ama, Jose. Ang mga salitang yon ay hindi binigkas ng sinuman,
Ngunit tila sumigaw ang mga ito mula sa naninilaw na papel na hawak ni Jose. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, ng mga sirena ng pulis at ng mga boses na naguutos, ang mundo ni Jose ay biglang tumigil. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila dahan-dahang binubunot mula sa lupa. Ang dokumento mula sa San Jose Provincial Hospital ay malinaw. 30 taon na ang nakalilipas bago pa man sila ikasal ni Elena. Ang kanyang asawa ay dumaan sa isang operasyon na nagkumpirmang hindi ito maaaring magdalang tao. Isang komplikasyon mula sa isang nakaraang pagpapalaglag na itinago nito sa kanya. Naramdaman ni Jose ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang kahon ng sapatos na naglalaman ng mga alaala ni Bianca, ang unang sapatos, ang mga drawing, ang mga sulat ng pasasalamat, ay tila naging isang napakabigat na bato na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat I love you papa na isinulat ni Bianca ay tila mga laso na ngayon ay sumasabog sa kanyang isipan. Kung hindi siya maaring magdalang tao, kaninong anak si Bianca? Paano ito nangyari? Dahan-dahang lumapit si Jose sa stretcher kung saan nakahiga si Elena. Ang kanyang asawa ay nagsisimula na ring magkamalay dahil sa mahinang dosis ng pampatulog. Ang mga mata ni Elena ay dahan-dahang bumukas at ang unang nakita niya ay ang mukha ni Jose na puno ng isang pait na hindi kailanman nakita nito sa loob ng 3 dekada. Jose! Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Nasaan tayo? Anong nangyari? Hindi sumagot si Jose. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang papel sa harap ng mukha ni Elena. Nakita ni Jose ang mabilis na pagbabago sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kalituhan ay agad na napalitan ng isang matinding takot na sinundan ng isang malamig na pagtanggap. Ang maskara ni Elena ay tuluyan ng nadurog. Kaninong anak si Bianca, Elena? Ang boses ni Jose ay mababa, tila nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Sino ang kumuha sa kanya? O mas tamang itanong, kanino mo siya ninakaw? Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila na tila hinihigop ang lahat ng tunog sa paligid. Ang ingay ng mga pulis sa background ay tila naging malabo ng kanilang paghaharap. Ang pagbagsak ng huling pader ng kasinungalingan na nagbuklod sa kanila sa loob ng 30 taon. Wala kang alam, Jose. Sa wakas ay sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-ibig o pagsisisi. Ito ay boses ng isang babaeng matagal nang namatay sa loob. Gusto mo ng pamilya, di ba? Ibinigay ko sa iyo ang pamilyang gusto mo. Binili ko si Bianca mula sa isang mahirap na babae sa probinsya para lang manatili ka sa tabi ko, para may dahilan ka na magtrabaho at bigyan ako ng marangyang buhay. Naramdaman ni Jose ang isang matinding pagsusuka sa kanyang sikmura. Ang kanyang buong buhay ay itinayo sa isang pundasyon ng pagnanakaw. Ang pagmamahal niya kay Bianca, ang kanyang pagmamalaki bilang ama, ay isang produkto ng isang transaksyong pera. At si Rico? Tanong ni Jose. Ano siya sa buhay mo? Ngumiti si Elena. Isang mapait at nakakatakot na ngiti. Si Rico ang nakakaalam ng lahat. Siya ang tumulong sa akin na itago ang katotohanan. At si Bianca? Alam din niya, Jose. Alam ni Bianca na hindi kanya tunay na ama simula noong mag-18 taon siya. Iyan ang dahilan kung bakit wala siyang pakialam kung mamatay ka man. Dahil para sa kanya, isa ka lang matandang kinuha namin para maging gatasan ng pera. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang saksak sa likod ni Jose. Ang anak na inalayan niya ng buhay ay alam ang lahat at pinili nitong manahimik at makisali sa krimen. Ang pagtataksil ay hindi lang pala sa laman, kundi sa bawat alaala na itinanim niya sa puso ni Bianca. Dahan-dahang tumayo si Jose at lumayo sa stretcher. Tumingin siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila mga matang nakatingin sa kanyang kahihiyan.
Naramdaman niya ang kamay ni Aling Rosa sa kanyang braso, nagbibigay ng tahimik na suporta. Mang Jose, kailangan niyo pong maging matatag, pabulong na wika ni Aling Rosa. Wala na akong pamilya, Rosa. Sagot ni Jose, ang kanyang boses ay patay. Ang lahat ng ito ay isang malaking palabas. Isinakay na ng mga pulis si Elena sa patrol car. Si Bianca naman, na nagsisimula na ring magising, ay dinala sa kabilang sasakyan. Nagkatama ang mga mata ni Jose at Bianca sa huling pagkakataon. Walang luha sa mga mata ni Bianca. Walang pagsisisi. Ang nakita lang ni Jose ay ang puot ng isang taong naramdamang nabigo sa kanyang plano. Habang papaalis ang mga sasakyan ng pulis, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang bumaba. Hindi ito si Rico. Ito ay isang abogadong hindi pa kailanman nakita ni Jose. Mr. Barrientos? Tanong ng lalaki habang naglalakad patungo sa kanya. Dala ko po ang utos mula sa korte. Hindi lang po tungkol sa pagnanakaw ang kaso ng inyong asawa. May kinalaman din po ito sa isang hindi nalutas na kaso ng kidnapping 30 taon na ang nakalilipas. Napatigil ang paghinga ni Jose. Ang huling piraso ng puzzle ay tila dahan-dahang nahuhulog sa lugar. At sino ang tunay na magulang ni Bianca? Tanong ni Jose. Kahit natatakot siyang malaman ang sagot, tumingin ang abogado sa kanyang mga dokumento at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Jose. Ayon sa aming investigasyon, ang tunay na ina ni Bianca ay pumanaw na. Ngunit ang kanyang tunay na ama ay buhay pa at matagal na siyang naghahanap. At siya ay isa sa mga taong kinalaban ninyo sa negosyo noong nakaraang taon. Naramdaman ni Jose ang isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Ang tunay na ama ni Bianca ay ang kanyang pinakamortal na kaaway sa negosyo. Ang taong sumumpa na sisirain ang lahat ng pag-aari ni Jose. Ang buong buhay mo, Jose, ay isang utang na hindi mo kailanman mababayaran. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hanging amihan na dumaan sa pagitan ni Jose at ng abogadong si Attorney Valdez. Sa gitna ng madilim na hardin, kung saan ang mga ilaw ng party ay dahan-dahan nang namamatay, naramdaman ni Jose ang bigat ng katotohanan. Ang bawat brick ng mansyong ito, ang bawat sentimo ng kanyang yaman, ay tila naging marumi sa kanyang paningin. Si Don Victor, ang tunay na ama ni Bianca? Halos pabulong na tanong ni Jose. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Si Don Victor ang taong sumubok na pabagsakin ang kanyang kumpanya 10 taon na ang nakalilipas. Ang taong kinamuhian niya dahil sa pagiging gahaman nito sa negosyo. Opo, Mang Jose. Tugon ni Attorney Valdez habang dahan-dahang inaayos ang kanyang salamin. Ninakaw ni Elena ang sanggol mula sa ospital noong panahong yon. Si Don Victor ay nawalan ng anak at ikaw naman ay binigyan ng anak na hindi sayo. Ang trahedya ay ito. Ang taong itinuturing mong kaaway ay ang taong ninakawan ng asawa mo. Napaupo si Jose sa malamig na semento ng fountain. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang malungkot na luksang parangal para sa kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga palad. Ang mga palad na ito ay nagtrabaho ng husto para sa isang batang hindi naman sa kanya. Ang mga palad na ito ay humawak sa maliit na kamay ni Bianca noong una itong naglakad ng kanyang pighati. Nakita ni Jose ang isang maliit na peklat sa kanyang hintuturo. Nakuha niya iyon noong ginagawa niya si Bianca ng isang sahig na kahoy para sa munting bahay-bahayan nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jose ang isang nakapapawing sakit. Ang dugo ay maaaring hindi magkatugma, ngunit ang bawat patak ng pawis na ibinigay niya ay totoo. Ang pagmamahal niya ay totoo, kahit ang pundasyon nito ay isang krimen. Mang Jose, may sasakyan na dumarating, babala ni Aling Rosa. Isang marangyang itim na sasakyan
Ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Ang tunog ng gulong sa graba ay tila isang babala ng digmaan. Bumaba ang isang lalaking may puting buhok, nakasuot ng dekalidad na Amerikana at may hawak na tungkod na pilak. Si Don Victor. Naglakad ang matandang negosyante patungo kay Jose. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang malalim at nanunuot na puot na itinago sa loob ng 30 taon. Tumigil siya sa harap ni Jose at tiningnan ang mansyon nang may pangungutya. Kaya mo ba siyang itinago sa akin, Jose? Ang boses ni Don Victor ay malalim, tila kulog na nagmumula sa malayo. Ipinagkait mo sa akin ang aking anak. Pinalaki mo siya sa ilalim ng iyong pangalan, sa ilalim ng iyong mga kasinungalingan. Wala akong alam, Victor. Mahinahong sagot ni Jose, bagaman ang kanyang puso ay tila dinidikdik. Minahal ko si Bianca bilang sarili kong dugo. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. At tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa kanya. Sigaw ni Don Victor, ang kanyang tungkod ay marahas na tumama sa semento, na lumikha ng isang matalim na tunog. Pinalaki mo siyang isang kriminal. Pinalaki mo siyang tulad mo, isang mahirap na nangarap ng mataas. Kung sa akin siya lumaki, hindi siya magiging ganito. Naramdaman ni Jose ang isang matalim na kislap sa kanyang mga mata. Pinalaki ko siyang may pagmamahal, Victor. Ang kasamaan niya ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa ina na nagnakaw sa kanya. Huwag mong isisi sa akin ang trahedyang pareho nating biktima. Lumapit ng mas malapit si Don Victor. Ang amoy ng tabako at mamahaling alak ay humahalo sa hangin. Huwag kang magkakamali, Jose. Gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ko para ilabas si Bianca sa kulungan. Kukunin ko siya sa iyo. At pagkatapos, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong natitira sa iyo ay mauubos. Babawiin ko ang lahat ng 30 taon na ninakaw mo sa akin. Tumalikod si Don Victor, ngunit bago siya sumakay sa sasakyan, lumingon siyang muli. At ang asawa mo, si Elena, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa bilangguan. Walang ititira ang aking galit, Jose. Maghanda ka. Nang umalis ang sasakyan, naiwan si Jose sa gitna ng katahimikan ng kanyang nagugunaw na mundo. Ang bawat anino sa hardin ay tila naging mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay, sinusundan ang bawat yabag ni Aling Rosa. Pumunta si Jose sa silid ni Bianca. Ang amoy ng pabango ng kanyang anak ay nananatili pa rin sa hangin. Nakita niya ang isang maliit na kwadro sa dingding, isang painting na ginawa ni Bianca nung nasa elementarya pa ito. Isa itong larawan ng isang puno na may malalalim na ugat. Sa ilalim, may nakasulat na, "Papa is my roots." Kinuha ni Jose ang painting at niyakap ito ng mahigpit. Ang bawat hibla ng papel ay tila nagpapaalala sa kanya na kahit anong mangyari, ang nakaraan ay hindi na mabubura ng anumang katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang tunog ng telepono ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang kanyang telepono. Ito ay ang telepono ni Bianca na naiwan sa ilalim ng unan. Isang mensahe ang pumasok. Hindi ito galing kay Rico. Hindi rin ito galing kay Elena. "Don't worry, Bianca. The plan is still on. The evidence against Jose is already planted in the safe. Just wait for the signal." Naramdaman ni Jose ang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang trahedya ay hindi pa pala tapos. Hindi lang siya gustong patayin ng kanyang pamilya. Balak din nilang ipakulong siya sa isang krimeng hindi niya ginawa bago pa man dumating ang mga pulis. Hindi pa sapat na makuha nila ang aking buhay. Gusto rin nilang itapon ang aking dangal sa putikan bago ako mawala. Ang boses ni Jose ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng silid na puno ng amoy ng pabango ni Bianca. Isang amoy na dati ay nagpapaalala sa kanya ng mga bulaklak, ngunit ngayon ay tila singaw na lamang ng asupre mula sa impyerno. Hawak niya ang nakatagong telepono ng anak at ang bawat salita sa screen ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Planado ang lahat.
Kung hindi man siya mapatay ng lason, sisiguraduhin nilang mabubulok siya sa kulungan habang sila ay nagpapakasasa sa kanyang yaman. Dahan-dahang lumakad si Jose patungo sa kanyang silid-aklatan. Ang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Sa likod ng isang makapal na koleksyon ng mga libro, naroon ang kanyang lihim na vault. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang kombinasyon. Nang bumukas ang pinto ng vault, hindi ang kanyang mga titulo ng lupa o pera ang bumungad sa kanya. Isang makapal na sobrang kulay kape ang nakapatong sa ibabaw ng kanyang mga dokumento. Nang dahan-dahan niya itong buksan, bumungad ang sunod-sunod na papeles ng umano'y ilegal na transaksyon sa ibang bansa. Mga kontratang may pirma, nakahawig ng kanya at may mga record na tila maingat na inihanda upang idiin siya sa isang malaking iskandalo sa pananalapi. Unti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat pahina. Ang kumpiyansa at talinong matagal niyang ipinagmamalaki kay Bianca ay tila biglang naging sandatang nakatutok laban sa kanya. Sa sandaling iyon, mas masakit kaysa sa takot ang katotohanang maaaring ginamit ng sarili niyang anak ang kanyang tiwala at pangalan upang ilagay siya sa panganib. Ang mga dokumentong nasa harap niya ay hindi lamang banta sa kanyang negosyo at reputasyon. Isa rin itong mabigat na paalala kung gaano kalalim ang lamat na unti-unting nabuo sa loob ng kanilang pamilya. Napaupo si Jose sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na bakal ng vault. Naramdaman niya ang matinding pait na umaakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Ang tanging naririnig sa silid ay ang malalim at gumaralgal niyang paghinga sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagbagsak. Tiningnan ni Jose ang kanyang mga palad. Nakita niya ang mga kalyo at peklat na nakuha niya sa mga taon ng pagkayod sa konstruksyon bago siya umasenso. Ang mga kalyong ito ang nagpatapos kay Bianca sa kolehiyo. Ang mga peklat na ito ang nagbigay kay Elena ng mga diamante. Ngayon, ang mga kamay ring ito ang pilit na iginigapos ng kanyang sariling pamilya sa isang krimeng hindi niya kailanman naisip gawin. Ang bawat lamat sa kanyang balat ay tila isang saksi sa 30 taon ng pagpapakatanga. Mang Jose, may mga tao pong dumarating. Hindi po sila pulis, mukhang mga tauhan po ni Don Victor. Pabulong na tawag ni Aling Rosa mula sa pintuan. Ang boses ay puno ng panginginig. Mabilis na itinago ni Jose ang sobre sa loob ng kanyang barong. Alam niya ang ibig sabihin nito. Gagamitin ni Don Victor ang mga ebidensyang ito upang pilitin siyang iurong ang kaso laban kay Bianca. O kaya naman ay tuluyan siyang sirain upang makuha ang lahat ng ari-arian ng mga baryentos. Ang digmaan ay hindi pa tapos, lalo lamang itong naging madugo. Lumabas si Jose sa balkonahe at nakita ang 2 itim na sasakyan na pumarada sa labas. Bumaba ang mga lalaking nakasuot ng barong Tagalog, mga mukhang tila inukit sa bato. Sa gitna nila ay si Attorney Valdez, ang abogado ni Don Victor, na may dalang isang briefcase. Mr. Barrientos, pinapunta ako rito ni Don Victor para sa isang maayos na usapan. Wika ni Attorney Valdez habang dahan-dahang umaakyat sa hagdan. Alam namin ang tungkol sa mga dokumento sa loob ng vault mo. Mas mabuting ibigay mo na ang lahat ng pirma na kailangan namin para sa paglilipat ng iyong mga kumpanya at sa kapalit. Hindi namin ilalabas ang mga ebidensyang magpapakulong sa iyo habang buhay. Tumingin si Jose sa abogado. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. May isang uri ng apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang apoy na nagmula sa abo ng kanyang nadurog na puso. Sabihin mo kay Victor, ang boses ni Jose ay malamig at matatag, na ang isang taong wala nang mawawala ay hindi na natatakot sa anumang banta. Ang dangal ko ay hindi mabibili ng anumang piraso ng papel. Ngunit bago pa makasagot ang abogado, isang malakas na tunog ng sirena ang muling narinig.
mula sa malayo. Hindi ito ang mga pulis na kumuha kina Elena. Ito ay mga tauhan ng National Bureau of Investigation. At sa likod nila, isang pamilyar na sasakyan ang huminto. Bumaba si Rico, ngunit hindi siya nakapuso. May hawak siyang isang recorder at isang folder. Ang kanyang muka ay puno ng pasa. Tila galing sa isang matinding bugbog. "Mang Jose, huwag kang makikinig sa kanila!" Sigaw ni Rico habang patakbong lumalapit sa gate. Pinilit ako ni Bianca na gawin ang lahat ng ito. Pero may itinatago akong isang bagay na hindi nila alam. Isang bagay na magpapatunay na hindi lang ikaw ang biktima rito. Isang putok ng baril ang biglang umalingaw-ngaw sa gitna ng gabi na nagmula sa madilim na bahagi ng hardin. Nakita ni Jose ang pagbagsak ni Rico sa semento habang ang folder na hawak nito ay tinangay ng hangin patungo sa direksyon ng pool. Ang dugo ni Rico ay tila isang mapulang tinta na dahan-dahang sumusulat ng huling kabanata ng aking pagkawasak. Nakatayo si Jose sa balkonahe. Ang kanyang puting barong ay tila isang makinang nabituin sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang uling na unti-unti nang nauubos. Pinanood niya ang pagbagsak ni Rico sa matigas na semento. Ang tunog ng pagtama ng katawan nito sa sahig ay hindi narinig dahil sa lakas ng tibok ng sariling puso ni Jose. Ngunit nakita niya ang bawat detalye ng trahedya. Ang gulat sa mga mata ni Rico, ang pag-agos ng pulang likido na humahalo sa liwanag ng mga dekorasyong ilaw, at ang folder na tinangay ng hangin patungo sa gilid ng swimming pool. "May bumaril! Humingi kayo ng saklolo! Tawagin ang ambulansya!" Ang sigaw ng isang NBI agent ay pumailan lang na sinundan ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa damuhan patungo sa madilim na bahagi ng hardin kung saan nanggaling ang putok. Bumaba si Jose sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila paglubog sa isang malapot na putik. Hindi siya tumingin kay Attorney Valdez na ngayon ay namumutla at tila gustong tumakas. Direkta siyang lumapit kay Rico. Ang lalaking dati ay kinamuhian niya bilang kalaguyo ng kanyang asawa, ngayon ay nakahiga sa kanyang harapan. Ang paghinga ay paputol-putol at ang mga labi ay nanginginig. "Mamang Jose!" Bulong ni Rico, ang bawat salita ay may kasamang dugo. Ang folder, wag mong hahayaang makuha nila." Dahan-dahang ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata. Ang kanyang huling hininga ay tila isang mahabang buntong hininga ng pagsisisi. Naramdaman ni Jose ang paglamig ng kamay ni Rico sa kanyang palad. Sa gitna ng trahedyang ito, isang matinding galit ang sumabog sa dibdib ni Jose. Hindi para kay Rico, kundi para sa mga taong nagmamanipula sa buhay ng lahat para lamang sa kapangyarihan. Mabilis na lumapit si Jose sa gilid ng pool. Ang folder ay dahan-dahang lumulutang sa ibabaw ng asul na tubig. Ang mga papel sa loob ay nagsisimula ng mabasa. Bago pa man makalapit ang sinuman, sinisid ni Jose ang tubig gamit ang kanyang kamay at hinablot ang dokumento. Ang bigat ng basang papel ay tila bigat ng 1,000 kasalanan. "Ibigay niyo sa akin ang folder na yan, Mr. Barrientos. Ebidensya yan ng gobyerno." Utos ni Attorney Valdez. Ang boses nito ay muling nagkaroon ng tapang nang makitang wala ng buhay ang saksi. Tumingin si Jose sa abogado. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng bagsik na tila isang leon na handang pumatay. "Ito ay ebidensya ng aking buhay, Valdez, at walang sino man, kahit ang amo mong si Victor, ang makakakuha nito." Dinala ni Jose ang folder sa loob ng bahay. Sinusundan siya ng mga NBI agents, ngunit hindi sila makakilos dahil sa awtoridad na ipinapakita ng matanda. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, binuksan ni Jose ang basang folder. Ang tinta ay bahagyang kumalat, ngunit malinaw pa rin ang nilalaman. Ng huling pagtuklas, hindi lang ebidensya ng pagnanakaw ang naroon. May isang dokumento ng pag-aampon na orihinal at isang kasunduan sa pagitan ni Elena at Don Victor. Napatigil ang mundo ni Jose nang mabasa ang petsa.
Ang kasunduan ay nilagdaan 2 linggo bago ninakaw ang sanggol. Hindi pala ninakaw ni Elena si Bianca mula kay Don Victor. Ipinagpalit ni Elena ang sarili niyang katawan at katapatan kay Don Victor para sa isang plano upang sirain si Jose simula pa noong una. Si Bianca ay hindi lang anak ni Victor, siya ay isang proyekto ng paghihiganti. Si Don Victor ang nag-utos kay Elena na pakasalan si Jose upang dahan-dahang ubusin ang kanyang yaman at pagkatao mula sa loob. Ang buong 30 taon ng pagsasama nila ni Elena ay isang mahabang operasyon ng paninira na pinondohan ni Don Victor. Ginamit niyo ako, bulong ni Jose. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Ginamit niyo ang pag-ibig ko para lang busugin ang inyong galit. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Rico na ngayon ay nasa bulsa ni Jose. Sinagot niya ito nang hindi nagsasalita. Rico, tapos na ba? Patay na ba ang matanda? Ang boses ni Bianca ay nanggagaling sa kabilang linya. Malinaw at puno ng kawalang hiyaan kahit nasa loob siya ng selda. Kapag tapos na, tawagan mo si Dad Victor. He's waiting for the good news sa mansyon niya. Naramdaman ni Jose ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi lang siya gustong ipakulong ni Bianca. Inutusan nito si Rico na patayin siya sa gitna ng party. Hindi alam na si Rico ay nagbago ng isip at ang sariling mga tauhan ni Victor ang tumapos sa linta. Bianca! Ang boses ni Jose ay tila galing sa ilalim ng lupa. Natahimik ang kabilang linya. Narinig ni Jose ang mabilis na paghinga ni Bianca. Di Dad, wala ka ng ama Bianca. Ang tanging meron ka ay ang iyong tunay na kalikasan. Isang halimaw na pinalaki sa gitna ng mga kasinungalingan. Wika ni Jose. At sabihin mo kay Victor, darating ako para tapusin ang lahat ng ito. Dahan-dahang ibinaba ni Jose ang telepono. Tumingin siya kay Aling Rosa na nakatayo sa isang sulok, umiiyak. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang kamay nito. Rosa, kumuha ka ng gasolina. Utos ni Jose. Ang kanyang boses ay patay na, ngunit matatag. Mamang Jose, anong gagawin niyo? Susunugin natin ang mansyong ito, Rosa. Walang dapat matira sa mga alaala ng pamilyang ito. Ang bawat pader nito ay puno ng lason. At sa abo nito, doon ko sila haharapin. Sa labas, nagsisimulang kumalat ang balita. Ang mansyon ng mga Barrientos, na dati ay simbolo ng tagumpay, ay dahan-dahang nababalot ng isang kakaibang katahimikan bago ang muling pagsabog ng isang malaking kaganapan. Hayaan mong lamunin ng apoy ang bawat kasinungalingan hanggang sa wala nang matira, kundi ang abo ng katotohanan. Ang mga salitang ito ay tila isang panalangin na binigkas ni Jose habang pinapanood ang unang kislap ng apoy na gumagapang sa mga kurtina ng kanyang silid-aklatan. Hindi siya gumamit ng galit. Ang kanyang mga galaw ay kalmado, tila isang pari na nag-aalay ng sakripisyo. Ang bawat lamat ng kahoy na dahan-dahang naghihiwalay dahil sa tindi ng init ay tila mga hiyaw ng kanyang 30 taon na pagdurusa na ngayon ay binibigyan na ng kalayaan. Sa labas ng mansyon, bit-bit ni Aling Rosa ang maliit na kahon ng sapatos, ang tanging bagay na ititira ni Jose mula sa gumuguhong kahapon. Ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng isang kahel na kulay sa madilim na langit, isang kulay na sumisimbolo sa pagtatapos ng isang panahon at ang pagsilang ng panibagong buhay. Hindi na hinintay ni Jose na maging abo ang buong bahay. Sa gitna ng kaguluhan ng mga bombero at mga usisero, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang sasakyan. May isa pa siyang huling destinasyon, ang mansyon ni Don Victor. Pagdating niya sa marangyang tarangkahan ni Victor, hindi na siya hinarangan ng mga gwardiya. Ang aura ni Jose ay tila isang bagyong paparating, tahimik ngunit nakamamatay. Natagpuan niya ang matandang kaaway
Sa loob ng malawak na opisina nito, nakatitig sa malaking bintana habang hinihintay ang balita ng pagkamatay ni Jose. "Buhay ka pa pala, Jose," bungad ni Victor nang hindi lumingon. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. "Matigas talaga ang iyong bungo." "Hindi ako narito para makipag-away sa iyo, Victor," mahinahong sagot ni Jose habang inilalapag ang basang folder sa mesa. "Narito ako para ibalik ang iyong pag-aari. Ang bawat kasunduan niyo ni Elena, ang bawat ilegal na transaksyong ginawa mo, gamit ang aking kumpanya, lahat ay narito." Lumingon si Victor. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang mga dokumento. "Saan mo nakuha ang mga ito? Patay na si Rico." "Ang katotohanan ay hindi namamatay kasama ng tao, Victor," wika ni Jose. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hatol mula sa langit. "Bago mo pa maisip na gamitin ang mga dokumentong itinanim ni Bianca laban sa akin, alam mo bang ang folder na hawak ni Rico ay naglalaman din ng ebidensya na niloloko mo ang gobyerno sa iyong sariling mga proyekto? Pinagkatiwalaan ka ni Elena, ngunit ikaw naman ang nagtraidor sa kanya. Gusto mong makuha ang lahat, pati ang kalayaan ng sarili mong anak." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Jose ang takot sa mga mata ni Don Victor. Ang dakilang manipulator ay naging isang matandang nanginginig sa takot. Nang huling pagkakataon, kinuha ni Jose ang kanyang panulat at pumirma sa isang dokumento. Hindi ito paglilipat ng yaman kay Victor. Ito ay isang kasunduan na ang lahat ng natitira niyang ari-arian ay mapupunta sa isang pundasyon para sa mga batang biktima ng kidnapping at pagmamalupit. "Pinirmahan ko na ang huling papel, Victor. Wala ka nang makukuha sa akin. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko ay gagamitin ko para ituwid ang maling ginawa niyo ni Elena. Hindi mo magagawa ito. Sisirain kita." Sigaw ni Victor, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip na lang ng hangin. "Sira na ako, Victor. 30 taon na ang nakalilipas. Ngayon binubuo ko na ang sarili ko," sagot ni Jose bago tuluyang tumalikod. Makalipas ang ilang linggo, ang hatol ng korte ay lumabas. Si Elena Barrientos at Bianca ay napatunayang nagkasala ng frustrated murder at pagnanakaw. Dahil sa mga dokumentong isinuko ni Jose, nadamay din si Don Victor sa malawakang kaso ng fraud at kidnapping. Ang mga taong nagtangkang ubusin ang buhay ni Jose ay sabay-sabay na nagdurusa sa loob ng malamig na rehas. Sa loob ng selda, nakatitig si Bianca sa kawalan. Ang luho na dati ay nagpapatakbo sa kanyang buhay ay napalitan ng kulay abong pader. Dumating ang isang bisita para sa kanya. Inakala niyang si Don Victor ito, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Aling Rosa. Inabot ni Aling Rosa ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang larawan ni Bianca noong bata pa ito. Ang larawang pinunit ni Jose, ngunit muling idinikit. Sa likod nito may bagong sulat si Jose. "Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong maging malaya mula sa bigat ng iyong pagkakamali. Huwag mo nang hahanapin ang amang minahal mo. Patay na siya kasama ng mansyon." Isang hagulhol ang kumawala sa dibdib ni Bianca, ang tunog ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Samantala, sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat sa probinsya, nakaupo si Jose sa isang tumba-tumba. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Wala siyang suot na mamahaling barong, kundi isang simpleng t-shirt na puti. Sa kanyang tabi, naghahanda si Aling Rosa ng mainit na tsaa. Isang tsaa na alam niyang walang halong lason. Tumingin si Jose sa papalubog na araw. Ang bawat kulay ng langit ay tila isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may pag-asang naghihintay. Naramdaman niya ang kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng kanyang yaman. "Rosa," tawag ni Jose. "Ano po iyon, Mang Jose?" Masarap pala ang katahimikan kapag wala ng kasinungalingan. Ngumiti ang matanda. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 30 taon,
Nakapikit si Jose Barrientos nang may tunay na ngiti sa kanyang mga labi, handa ng matulog, nang mahimbing ng walang takot sa bukas. Lumipas ang 1 taon na tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagigising sa liwanag ng katotohanan. Sa baybayin ng isang tahimik na bayan sa Batangas, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa pait ng kape na may halong lason, kundi sa amoy ng sariwang hangin at alat ng dagat. Para kay Jose Barrientos, ang bawat dapit hapon ay hindi na isang banta ng kamatayan, kundi isang paalala ng biyayang mabuhay ng malaya. Sa loob ng isang maliit ngunit malinis na bahay na yari sa kawayan at semento, nakaupo si Jose habang pinapanood ang mga bata sa dalampasigan. Ang mga batang ito ay bahagi ng bahay ni Jose. Ang pundasyong itinayo niya para sa mga batang biktima ng pang-aabuso at pagkawala. Ang bawat tawa nila ay tila mga awit na naghihilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Hindi man niya tunay na dugo ang mga ito, sa kanila niya nahanap ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama. Isang hapon, habang nag-aayos si Aling Rosa ng mga bulaklak sa munting hardin, isang balita ang dumating mula sa Maynila. Ang korte ay nagbabana ng pinal na desisyon. Si Elena ay nananatiling nakakulong. Ang kanyang isipan ay dahan-dahan na ring nilalamon ng limot, isang kabalintunaan para sa babaeng gumamit ng pagkalimot bilang sandata laban sa kanyang asawa. Si Bianca naman ay nagsisilbi ng kanyang sentensya, ngunit ayon sa mga social worker, siya ay nagpapakita ng tunay na pagbabago at nagsisilbing guro sa loob ng piitan. Si Don Victor? Namatay itong nag-iisa sa loob ng isang mamahaling ospital. Ang kanyang yaman ay hindi na kayang bilhin ang kahit isang segundong dagdag sa kanyang buhay. Dahan-dahang kinuha ni Jose ang isang maliit na kwintas mula sa kanyang bulsa, ang gintong puso na dumaan sa apoy at putik. Hindi na ito kumikinang tulad ng dati. May mga gasgas na itong taglay, ngunit mas matatag na ito ngayon. Inilagay niya ito sa isang munting altar sa tabi ng larawan ng kanyang mga magulang. Mang Jose, handa na po ang hapunan, tawag ni Aling Rosa. Ang boses ay puno ng kapayapaan. Ngumiti si Jose at dahan-dahang tumayo. Sa kanyang paglalakad, wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ni Jose ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad niya sila upang palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa bilangguan ng puot. Ang kanyang patawad ay isang hangganan, isang pagtanggap na ang nakaraan ay tapos na at ang hinaharap ay hindi na sila kasama. Ang kapayapaan ni Jose ay hindi nanggaling sa pagbawi ng kanyang mansyon o yaman, kundi sa pagtanggap sa kanyang pag-iisa na puno ng dignidad. Nahanap niya ang katahimikan sa simpleng buhay at sa pagtulong sa iba. Ang tunay na pamilya ay hindi laging nakatali sa dugo, kundi sa katapatan at sakripisyo. Ang kasinungalingan, gaano man ito katamis o katagal itago, ay laging may hangganan. At sa huli, ang pag-ibig na totoo ay hindi naghahanap ng kapalit, ngunit handa itong lumaban para sa katotohanan. Ang kwento ni Jose Barrientos ay isang paglalakbay mula sa kadiliman ng pagtataksil patungo sa liwanag ng pagbangon. Ipinapakita nito na kahit sa gitna ng pinakamasakit na pagsubok ng pamilya, may pag-asa pa ring makahanap ng bagong simula. Ang lason sa matamis na ngiti ay nagtatapos hindi sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang tahimik na pagtanggap na ang buhay ay patuloy na dadaloy. Tulad ng mga alon sa dagat, nililinis ang lahat ng dumi ng kahapon. Dahan-dahang ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata habang dinaramdam ang init ng sabaw na inihanda ni Rosa. Isang huling buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Isang buntong hininga ng isang taong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan.